1 Metro Manila, saan matatagpuan ang Museo El Deposito o tinatawag na Old Underground Water Reservoir na nagsusupply ng tubig sa buong Metro Manila. Halina't pasukin natin ang Museo El Deposito. Alamin natin ang istorya. Alam niyo ba na ang El Deposito ay isa sa mga pinaglabanan ng mga Espanyol at Katipunero na itinayo pa ng mga panahon ng mga Kastila? Ito yung nagsusupply ng tubig sa buong Metro Manila, kaya napakahalaga nitong water reservoir sa Maynila noon. Kaya isa sa pinaglabanan ng mga Espanyol at Katipunero ang El Deposito. Dagdag kaalaman na ang mga nakikita nyo sa paligid ay mga original na mga rocks o pader, pero yung nakikita nyong tubig na dumadaloy ay hindi na siya pwedeng inumin, na ang sabi nga dito ay ang laman ng El Deposito dati ay malinis at pwedeng inumin. Water reservoir, merong 15 million gallons, makayang supplyan ng buong Metro Manila dati. Alam niyo ba, sa Lolo Island, pinapagawalaan na ito ay elite or yung mga natao mo na ng mga pagkakas. Nagka ang mga iba na nababagalan. Bago dahil pagkawalaan na hindi siya hindi ba yung mga sa lahat? Yan ang nagaling yung pangay para magkakago ng air flow dito sa loob ng water reservoir. Okay? May pagkakataon pa bang magamit o mapakinabangan ang El Deposito? Kung titingnan kung gaano na ito katagal ay mahigit 140 years na ang nakalipas o ang tanda nitong El Deposito. At kung susuriin naman ang loob ng water reservoir ay wala na talaga at hindi na maaring mapakinabangan tulad ng dati. Kasi
kung titignan ang nasa loob ng water supwa ay hindi na katulad ng dati na sobrang linis at napakalinis ito. At isa pa, dahil sa panahon ngayon ay may mga resources na ng iba't ibang tubig na pinagkukunan ng buong Metro Manila. Ito sa mga naging kantungan o ospital na yung sakit na tuberculosis ng mga tao at panahon ng Kastila. Noong 1880s, itong El Deposito ang pinagkukunan nila ng malinis na tubig sa buong Metro Manila. Kahit yung inumin nila dati is dito sila nakuha sa El Deposito. Well, during a war of Espanyol and Katipunero is grabe talaga yung pinagdaanan nitong El Deposito. And dahil sa tagal na din ng panahon is natabunan na din ng maraming basura and dumumi na din ang ilalim at may mga parts na din na hindi na pwede pa imbakan ng tubig. Noong panahon pa talaga ng mga Kastila ay imbakan lang talaga tong El Deposito, Old Underground Water Supwa. Ito ay ginawa na nilang armor o taguan at yung mga butas na nakikita nyo sa taas, ayan ang nagsilbing mata nila sa mga kalaban. So dahil na din sa nakahanap na sila ng sources ng tubig nila or magsusupply sa kanila ng tubig. Nandito ako ngayon sa Museo El Deposito. Dito ko nasaksihan kung gaano kahalaga ang tubig, patak ng bawat tubig na nagsalba sa buong Metro Manila noon. Dito makikita natin ang mga nahukay o nasaksiyan sa loob ng El Deposito. Narito ang mga nahukay na kagamitan. Makikita natin dito yung mga sinaunang bote ng soft drinks, sinaunang lagay ng mga gamot, mga nahukay na buto, and mga basyo ng bala na ginamit during War of Espanyol and Katipunero. Narito ang iba't ibang uri ng water fountain na matatagpuan sa buong Metro Manila na tinayo pa ng panahon ng Kastila.
meron sa Sampaloc, Paco, Santa Cruz, at Quezon. Alam niyo ba na ang tubig na nilalabas nito ay galing pa sa El Deposito? Ito ang mga fountain na makikita natin sa Metro Manila. At alam niyo ba na noong panahon ng mga Kastila ay nagtayo rin sila ng water hydrant na pinaniniwalaan nilang malinis ang lumalabas dito. At narito ang halimbawa ng water hydrant. Once na gustong uminom, is nalabas lang dito at pwede na uminom. Para sa mga gustong pumunta
Itong El Deposito ay bukas na bukas para sa mga tao, lalo na sa mga estudyante na mas gustong alamin ang istorya nitong El Deposito. Ito ay located sa San Juan, Manila. Ito ay libre at no entrance fee. Ito ay bukas na bukas talaga para sa mga tao na gustong alamin ang istorya ng El Deposito.